So eto mga kababayan, pag-usapan po natin kung paano tratuhin ni Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Kaya nga doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na nalulungkot kung bakit nakulong sa The Hague, Netherlands etong si dating Pangulong Duterte, alam ko naman na yung iba dyan ay nakakalimot na at yung iba mga kababayan ay nalilimutan na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Pero sana wag po nating kalimutan mga kababayan etong ginawa ni Sara Duterte sa mismong sarili po niyang ama. Dahil ayon po dito kay Ramon Tulfo, kung matatandaan po ninyo, di ba isa si Sara Duterte mga kababayan sa nagsabi na wala siyang nararamdaman na kahit na patungkol po doon sa pagkaka-aresto at pagkakakulong sa kanyang ama dyan po sa The Hague, Netherlands. Nakalaunan nagpaiba-iba na ang mga sinasabi nitong si Vice President. So ngayon, pakinggan po natin at basahin natin etong in-expose na ito ni Ramon Tulfo na kung saan makikita nyo dito kung gaano kasamang anak itong si Sara Duterte at kung gaano katindi ang ginagawa niya sa sarili po niyang ama. So sabi dito ni Ramon Tulfo, mabuti naman at nagkabati na ang mag-amang Digong at Sara. Sabi ni Sara, kung di lang daw sa pagkakakulong ng kanyang ama sa The Hague, baka di pa daw sila nagbate. Nagpasalamat pa ang mga mokang kay PBBM dahil daw kundi sa Pangulo na nagbigay daw ng go signal para dalhin si Digong sa The Hague. Di sila magkakabate ng kanyang ama. So kung matatandaan nyo, di ba pumutok yung balitang yan, yung issue po na yan, na kung saan sinabi ni Sara Duterte yung kanyang pasasalamat kay PBBM dahil nga mas naging malapit po siya sa kanyang ama compare nung naandi dito pa po sa Pilipinas, eto pong si dating Pangulong Duterte. So sabi pa dito, syempre punong-puno ng sarcasm yung kanyang pagpapasalamat kay President BBM. That is, if you're discerning, yan po yung pagkakasabi dito. Bago ang The Hague drama, malaki ang alita na mag-amang Sara at Digong. Kung ikaw ay nagbabasa ng dyaryo at nanonood ng TV News, masyado ang pambabastos ni Sara sa kanyang ama. Parang di nga niya ama ang turing niya kay Digong sa pambabastos niya mismo sa publiko. Lumaking spoiled brat si Sara at parang takot si Digong sa kanya. Isang beses na nakausap ko si Digong sa Malacanang. Noong nasa pwesto pa siya, nagsumbong siya sa akin na ipinagbibili ni Sara. Inday, ang tawag niya sa anak niyang babae. Ang lahat ng kanyang mga big bikes nang walang paalam. So ibig sabihin, nagsumbong daw po itong si dating Pangulong Duterte dito daw po kay Ramon Tulfo na ibinebenta ni Sara Duterte eto mga big bike na motorsiklo ni Digong mga kababayan nang hindi daw po nagpapaalam eto pong si Sara. So sabi pa dito mga kababayan, mahilig kasi si Digong ng malalaking motorsiklo. Noong sinabi ko sa kanya na dapat niyang pagalitan si Sara, napatingin na lamang siya sa akin. Nakita ko ng personal kung paano tratuhin ng maldita si Digong. Natutuwa ako na nag-reconcile na sila or nagkasundo na po etong mag-amang Sara at etong si Digong. Kasi di ba mga kababayan, nagbitaw si Sara ng isang pahayag na wala siyang nararamdaman na kahit na patungkol sa pagkaka-aresto sa kanyang ama. Sa madalit salita, tinanggap na po niya kung ano yung kapalaran ng kanyang ama. Hindi nga natin alam na baka isa itong si Sara Duterte sa tuwang-tuwa dahil ang kanyang ama ay nasa The Hague, Netherlands mga kababayan at nakapiit na po doon. Pero ang mabuti dito, in-expose ni Ramon Tulfo kung gaano katinding anak itong si Sara Duterte. Ganito pala pong ugali nito sa sarili po nitong magulang. Tapos sasabihin pa ng mga taga-suporta ni Sara na dapat daw ito ang maging presidente sa darating na Mayo 12. Pero kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa ginawang pambabastos ni Sara Duterte sa kanyang sarili pong ama? At itong expose ni Ramon Tulfo na sinasabi dito mga kababayan na noon pa lamang ay may malalim ng alitan etong si Digong at etong si Sara dahil nga etong si Sara may pagka-spoiled brat at ibinebenta ng walang paalam yung mga mahal ni Digong na mga motorsiklo, yung mga big bikes mga kababayan. So kayo, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pang samantala magpaalam, maraming salamat po sa walang humpay na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa mga hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.